So isang napakagandang balita na naman nga po ang dumating para sa ating pambato na si former 3 Division Champion Angas ng Pinas, General Casimero. Dahil kung nitong nakalipas na linggo lamang ay gumawa ng aksyon ang mga sanctioning bodies matapos ilagay ng WBO si Casimero bilang number 4 contender para sa WBO Super Bantamweight Champion na Oya Inoue. Habang ang WBC naman ay ginawa siyang number 11 featherweight contender para sa world champion na si Shushu Carrington, at ang IBO naman ay ginawang number 1 contender si Casimero para sa bakanteng IBO featherweight belt, ay kanina lamang po ay sumabay na din sa eksena ang International Boxing Federation o mas kilala bilang IBF. Ito po ay dahil nilagay na din nila si Casimero bilang number 10 contender para sa IBF Super Bantamweight belt na pinangahawakan ng Japanese monster na si Naoya Inoue. Kaya naman dahil dyan ay konti-konti nang nakukorner ni Cuadro Alas si Inoue para mangyari ang kanyang inaasam-asam na mega showdown. Dahil dito ay 3 sa 4 na major sanctioning bodies na ang naglagay sa pangalan ni Casimero sa listahan ng kanilang mga world rankings and contenders. At tanging WBA na lang ang hindi pa umaaksyon at hindi nilalagay ang pangalan ni Casimero sa rankings nila. Ganun pa man ay tingnan po natin kung lalabanan na ba talaga ni Inoue si Casimero, kasi pwede na talaga siyang magsagawa ng voluntary defense. Maliban na lang kung pumili siya ng kalaban sa WBA contenders dahil wala doon ang pangalan ni Casimero. Basta sana ay kung sino man ang sunod na makakasagupa ni Cuadro Alas sa December ay masigurado nitong makuha niya pa din ang tagumpay, at wag na wag talaga siyang magpapatalo upang manatiling buhay ang pag-asa niyang makatapat ang binansagang halimaw ng Japan sa susunod na taon. Wala na ding problema kapag umakyat si Inoue sa featherweight dahil nasa WBC featherweight rankings na din naman si Casimero, basta hindi talaga siya pwedeng matalo. Sa kabilang banda naman mga idol ay opisyal na nga pong pumirma ang 4 Division Champion na si Shakur Stevenson sa SUFA Boxing Promotions ni Dana White kahapon. Kaya naman dahil dyan ay andun na ngayon ng malaking posibilidad na mag-cross ang landas ni Stevenson at ng ating pambato na si former World Champion Mark Magnifico magsayo. Madami po kasi ang hindi nakakaintindi na paano naman daw magtutuos ang dalawa. Sa 140-pound junior welterweight division daw lumalaban si Stevenson, habang si Magsayo naman umano ay sa 135-pound lightweight division. Ganito po kasi yan mga idol. Para po sa kaalaman nating lahat, ay 8 division lang ang meron sa SUFA Boxing dahil binalik nila yung original 8 division ng boxing. At yan ay ang bantamweight, featherweight, lightweight, welterweight, middleweight, light heavyweight, cruiserweight at heavyweight division. Wala po yung mga division na namamagitan sa gitna. Kaya sa kaso ni Stevenson ay wala ng junior welterweight division. Kaya babalik na siya sa lightweight. Kagaya ni Jose El Rayo Valenzuela na bumalik na din sa lightweight matapos niyang pumirma sa SUFA Boxing. Hindi po yan lalaban si Stevenson sa welterweight dahil siya na mismo ang nagsabi na lalaban lang daw siya sa welterweight kung may rehydration clause ang kalaban, kasi lugi daw siya sa timbang, at hindi po papayag sa ganyang sistema si Dana White ng SUFA. Kaya dahil dyan ay malaki talaga ang tsansa na magtuos si Magsayo at Stevenson sa lalong madaling panahon, lalo na kung magtagumpay si Magsayo sa paparating niyang laban, kung saan inaasahan na ang undefeated lightweight contender na si Andres Cortez ang kanyang sunod na makakasagupa. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.